Fried rice ni Fubao. Limitado sa 10 piraso hanggang maubos. Huwag kayong magsiksikan, ako ang nauna. Magbabayad ako ng 100K. Hayaan niyo akong mauna. Sino bang nangangailangan ng pera mo? Isang oras na akong nakapila. Umalis ka diyan. Tigil ang siksikan, pumila kayo. Ako ang pinakabata, sundin niyo ako, huwag magsiksikan. Tamang init lang. Itlog na malinamnam pero hindi nakakasuya. Ang sarap. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakain ng ganito kasarap na fried rice. Nagpapapansin lang, kaya ba niyang igalaw ang kawali? Matagal na akong walang gana kumain, ngayon lang ako nagutom. Tingnan natin. Huling piraso, tapos na. Kuya, fried rice mo. Fubao. Ano na gusto mong kainin mamaya? Gusto ni Fubao ng tatay, hindi makakakain kapag walang tatay. Lumalaki na si Fubao araw-araw. Lalong tumitibay ang paghahangad sa tatay. Tari. Mommy, gusto kayo tong guwapong tari. Anak, anong tawag niya sa'yo? Ma, hindi ko siya kilala. Bata lang yan, walang malay. Mamay, sabi mo, kung gusto mo, ipaglaban mo. Maliit ka pero malaki ang pangarap mo. Ang anak ko ay CE ng Go Corporation, bilyonaryo. Ano ng bilyonaryo? Mayo suta medin si Fubao. Fubao, ilang beses na kitang sinabihan ni Mommy. Hindi totoong pera ang pera sa Monopoly. Gusto din namin umorder ng fried rice. Ubus na po ngayon, bukas na lang kayo bumalik. Magkano isa? Pwede kong bayaran ng 10 beses. 388 isa, guwapong tito. Ginto ba ang sangkap ng fried rice mo? Ang mahal. Walang alam. Kung kakain lang ang anak ko, bibilhin ko kahit 38K. Lola, pera lang yan, hindi dala sa UK. Fubao, pack up na. Alam mo ba kung sino kami? Bakit ayaw mo kaming pabilhan? Limitado sa 10 piraso araw-araw. Hanggang maubos. Alis na. Walang kwentang stall, nagpapanggap lang. Hindi mo ba napapansin? Parehong to, hindi ordinaryo. Kailan ka sumakay? Tatay, gusto mong fried rice ni Fubao? Lulutuin kita, Fubao. Ang galing mo sa pagpili ng pangalawang buhay. Gusto mo talaga ako? Fubao, nasaan ka? Fubao, hanapin MOSI Papa. Fubao, bumaba ka. Ayaw kayo. Bumaba. Mommy, wag mo kaming paghiwalayin. Makinig ka, bukas bibilhan kita ng fried rice. Talaga? Pinky promise. Pinky promise, 100 taon, wag magbago, magiging pisa ang sinumang sumuway. Bakit ang close ko kay Fubao? Pasensya na, abala. Kanina sa katawan ni Fubao. May jade pendant ba? Wala akong nakita. Ang taong hinahanap ko ay may ganitong jade pendant. Ang kanyang kapareha. Heto ang aming pamilyang jade pendant, ngayon ay sa iyo na ito. Sana mahanap mo ako. Boss Gu, ang babae noong 7 taon ang nakalipas. Si Mommy ni Fubao? Imposible. Kung ganon, si Fubao ay tunay mong anak. Ang aking apo.
Mga tauhan ko ito, magluto ka na, gutom na kami. Dito, pila ang sistema. Bawal ang shortcuts, bawal ang pera. Ma, kung ganyan ka katarantado, makakaabala ka. Sa negosyo nila. Papa, andito ka na. Kami pong mga bata ay mas responsable kaysa sa inyong matatanda, Lola. Tularan MO. Umalis na kayo. Opo. Teka. Tingnan mo, may pagkakataon pa ba tayo? Si Yao Wu, may dala ka bang pera? Walang batas na nagsasabing bawal magkalat ng pera sa kariton, di ba? Gets K.O., Boss Gu. Ano pang hinihintay Montag, pulutin Montag ang pera. Mommy, parang na-overwhelm ako ng kanti. Una. Pangalawa. Pangatlo. Sandali. Fubao, ilang taon na siya? 6, bakit? Sakto ang edad. Kung si Fubao ay apo kao. Pwede rin naman tanggapin. Mommy, ang tingin niya sa akin parang gutom na lobo. Nakakatakot. Oras na, magsisimula na. Fubao's fried rice, official na bukas. Ang sarap palang manood ng nagluluto. Amoy pa lang, nahihilo na ako sa sarap. Doon sa banda. Ito ay para kay Papa. Papa, dadagdagan kita ng itlog. Kain tayo sa tabi-tabi. Nakakahiya naman para sa anak ko. Si Boss Gu, matagal nang walang gana kumain. Hindi ko alam kung ilang subo lang ang makakain niya. Hindi kaya masarap. Huwag mong isipin na dahil cute ka. Pwede na tayong magtiis. Mises, kumain siya. Kumain ulit si Boss Gu. Ano? Mataba pero hindi nakakasuya. Sobrang sarap. Simpleng fried rice lang. Ang sarap pala. Bilis. Tikman ka oren. Ma. Ang fried rice ni Fubao talagang nakakagulat. Ilang taon na ba? Unang bises kitang nakita na ganito kasarap kumain. Huwag ka nang kumain, bigyan mo ang anak ko. Boss Gu. Ako talaga. Pwede pa akong kumain ng isa pa. ADE. Kumuha tayo ng isa pa. Limitado lang sa 10, sa tingin mo may natitira pa. Mga kapuso, magandang gabi. Kamakailan. Sumikat ang isang maliit na kariton. Sabi nila, mahal ang presyo. Ano kaya ang dahilan? Samahan niyo ako, para malaman natin. Presidente NG Corporation, Jiangsheng TV. Gu Huayan. Suran. Buhay KPA pala. Tuso. Mahal kita ng ilang taon, tapos maglilihi ka. Sa anak ng iba.
Ikaw ang naglagay ng gamot sa akin, kaya ako nakipagtalik sa estranghero. Sa madaling salita, marumi ka na. Ang pamilya ni Sunarisip at ang Shi Weilao ay akin na. Ngayon din, itatapon kita sa ilog para malinis ang iyong maruming katawan. Huwag. Bababa ako para samahan ang tatay mo. Ang buong pamilya mo. Mamamatay sa kamay ko. Suran. Habang buhay, hindi ka na makakabangon. Zenozila, mga sumingit sa pila. Ang may-ari ng pinakamalaking restaurant sa bansa, ang Shi Weilao. 5 taong champion sa Cooking God Competition, ang Cooking God. Mommy, Sinosia? Kahit ako hindi kilala, tapos maglalako ka, Tito, hindi ba mabigat yung mga kutsilyo mo? tuwing na nanalo si Cooking God Go laban sa World Class Chef, nakakakuha siya ng isang kutsilyo mula sa kalaban. Ang nakikita mo ngayon, maliit na bahagi lang yan. Magluto ka. Pwede kitang turuan, basta iwan mo yang. Walang kwentang nanay mo. How? Tawagin mo akong tatay. Pagdating sa pagluluto, pwedeng maging guro mo ako. Tawagin mo ang mume mo na lola. Sige, kung ayaw niyong tanggapin ang kabutihan, huwag niyong sisihin ako kung apihin ko kayong mag-ina. Anong gagawin mo? Mga kasama, itong stall na ito. Natect na may opium poppy. Si Boss Go, ang Cooking God, ay narito. Paaalisin ang panganib sa publiko. Talaga bang may opium poppy ang stall ni Ed? How, ang sama ng loob mo. Huwag kayong maniwala sa kanyang kasinungalingan. Malinis ang pagkain sa Fubao. Cooking God yan, syempre maniniwala kami sa kanya. Sa murang edad mo, gumagawa ka na ng kalokohan. Kaya pala ang daming bumibili, magbayad kayo. Bilis, magbayad kayo, magbayad. Wala. Wala kaming opium poppy. Huwag kayong maniwala sa kanya. Nakikita mo ba? Kahit magtinda ka, hindi kita pahihintulutang maging payapa. Emgata, gibayin ang stall. Tigil. Gu Huayan. Ang pagiging bully mo nakakabili. Tari. May masamang tao na ng api sa amin ni Mumi. Boss Gu, zinisita ka ulang. Itong mag-inang mapagsamantala. Base lang sa peking test result mo, naghahanap ka ng gulo. Ang mga abogado ng pamilya Gu ay hindi basta-basta. Buli ka lang sa mahina, ngayon umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang aming negosyo. 100 metro pa sa harap, andoon ang aming branch ng Shi Weilao. Hindi basta-bastang tao ang pwedeng magtinda sa teritoryo ng Shi Weilao. Ano ang ibig mong sabihin? Mga kababayan, how, subukan ninyo ang iming how. Egg fried rice in Sherway Lu how. Natikman ko na ito dati, masarap talaga. Ito ang Shi Weilao, pinakasikat na restaurant sa buong bansa. Nakakatawa, sinasabi mong Diyos ng pagkain. Nang aagaw ng negosyo. Hanggang sa harap ng bahay ng iba. Ang pagnanakong negosyo ay parang pagpatay sa magulang, masamang tao ka. Ako dapat ang nagsasabi niyan. Ang inyong tinda ay wala pang 100 metro mula sa Shi Weilao at sinadyang mas mahal ng 1 piso kaysa sa amin. Saan ninyo nakuha ang lakas ng loob na makipagkumpetensya sa Vatican na chef? Tara, subukan natin para malaman mo. Ang tapong MO. Sigish, yan ang hinihintay kong salita. How? Lolo Cheng, how? Lolo Cheng, kilala niyo siguro siya? Mommy, Sinosia? Si Lolo Cheng, ang pinakamapili ngunit patas na food critic sa Daxia. At Vice Chairman ng Food Association. Ang ayaw ko talaga sa mga taong nagpapapansin at nagdadaya. Hindi nagpapapansin si Fubao, hindi mo pa nga natitikman. Ang Kanan and I Fubao Lolo. Ilang taon ka na? Maliban kung ikaw ay isang henyo. Si Lolo Cheng ang magiging judge, tayo. Anong tiya? Kung ang egg fried rice nyo ay hindi mas masarap kaysa sa Sherway Lu, zarado na kayo. Huwag kayong magpahiya. Kung kami ang manalo, ano? Imposible kayong manalo, huwag kayong mangarap. Kung kami ang manalo, isara mo ang branch ng Shi Weilao. 1 taong kita ay 10 milyon, ang inyong maliit na tinda ay 100 taon. Hindi makakaipon ng ganyan. Sa tingin mo ba ay hindi patas ang taya? Siempre naman. Dagdagan Montag. Pero sa tingin ko, how, kayong mag-ina ay wala namang mahalagang bagay.
Momay, sapat na ba ito? Madam, itong yade pongdong. Parang kay boss ko ah. Hindi lang parang, parehong-pareho talaga. Baka si Fubao ang anak ko. Siya yung babae nung gabing yon. Fubao, ito yung heirloom jade natin. Sigurado ka ba? Nanawala ka BSA kin, mommy? CJ. Gamitin natin itong stall, pati yung heirloom jade ng Su family. Para labanan ka. Sige, nakalimutan mo ba kung paano namatay tatay mo noon? Kung matatalo ka ulit sa heirloom jade ng Su family at mawala sa akin, pwede ka nang sumama sa tatay mo sa ilalim. Ikaw, Ganitong murang at basurang itlog lang gagamitin mo para manalo sa akin? Ang kalidad ng sangkap ang nagdedetermina sa itlog na sinangag at limitasyon ng lasa. Ang itlog na ginagamit namin sa Shiwilaw, How, ay imported as sterile na itlog. Ang kanin ay dekalidad na imported na sariwang bigas. Lolo Cheng, nakakagulat talaga ang itlog na sinangag ni Fubao. Subukan mo muna bago magdesisyon. Mommy, tapos na. Ang itlog na sinangag ng Shiwilaw, bawat isa, ay walang katulad, hahaha. Nakita mo ba? Kitang-kita ang pagkakaiba. Yang hayalum yade nuyo. Malapit na maging akin. Naku, emgani nuno nuyo. Mukhang nagagalit na sa ilalim. Kung ganun kayo ka-concern sa kanila, sumama ka na sa kanila sa ilalim. Lolo Chang, tikman mo naman yang ikin. Naku, sa itsura pa lang, mas gusto kong. Tikman muna yung sa Shiwilaw. Maganda ang itsura, amoy at lasa. Malasa ang kanin at may aftertaste. Talagang Shiwilaw ang the best. Bata, sumuko ka na. Nakita mo na, sinabi ko na sa'yo, kitang-kita ang pagkakaiba. Kung suzuko ka ng gayon, baka bigyan pa kita ng piraso ng lubid ng heirloom jade nyo. Gamitin nyo yun. Paipamana sa susunod na henerasyon. Mommy, hindi AKO sasako. Huwag kang mag-alala, hindi matatalo si Fubao. Dahil sa matagal na naming pagkakaibigan ni Lolo Cheng, siguradong kakampi niya ako. Bibigyan ko kayo ng magandang pagkakataon para sumuko. Hindi ako magpapadala. Sa edad mo para magpatawad sa salita. Naku, bakit hindi ka nagsasalita? Masarap ba o hindi? Siyempre naman, masarap, hindi mo kayang lunukin. Magmadali kayong magsumamo ng tawad, kung hindi. Itatapon ka o yang hayalum yade nuyo sa kubeta. Hindi. Bawat butil ng kanin ay may amoy ng itlog. Ang itlog ay mabango at hindi malansa. Ang kanin ay malinamnam ngunit hindi nakakasuya. Ang bawat nguyain ay isang napakasarap na karanasan para sa panlasa. Bata, paano mo nagawa? Ang napakasarap na sinangag na ito? Ginawa ko lang ng basta-basta. Nakagulat ka. Sabi ka unang gabi ang anak kong may anorexia. Ay nakakain ng 2 mangkok, paano siya matatalo? Hindi, may sikreto ka talaga, anak. Turuan mo ang lolo. Kapag nakikita ni Fubao ang kasyahan sa mukha ng mga bisita habang kumakain ng sinangag, nararamdaman niyang napakasaya ng pagluluto. Sa murang edad ni Fubao, may ganitong mataas na pangunawa. ang kanin ay kahapon pa, ang itlog ay organic, pinrito ng 2 beses. Patuloy na hinahalo, imposibleng hindi masarap. Ako pa ang naniwala sa kanya, baka iniisip ni Lolo Cheng. Na puro salita lang siya. Ang sinabi mo ay tumama sa puso ko. Ang katotohanan ay simple, alisin ang peke. Ang batang babae mong ito ay hindi pangkaraniwan. Ang masarap na pagkain ay laganap, ngunit ang pagmamahal ang nagpapakita ng pagkakaiba. Ay container ay hindi kasing laki ng kayang itago mo. Naloko mo si Lolo Cheng. Naloko mo pa ako? Lolo Cheng, anunsyohan mo na ang resulta. Ipinapahayag ko, ang sinangag ni Fubao ang nanalo. Ano? Ang bata ang nanalo? Ang kariton ay tinalo ang Shiwilaw, ang galing. Cheng King yun. Hindi mo malang pinahalagahan ang mukha ko bilang football. Gusto mo ba mag-away tayo? Kalabanin mo ako? Galit ka na ba? Hindi mo matanggap ang pagkatalo? Bilang food god, ang iyong pag-isip ay nakakahiya. Bukod pa rito, may isa pa akong ipapahayag.
Sa akin ay may isang slot para sa Food God Competition, ipinapasa ko ito. Kay Su Fubao. Salamat, Lolo Chang. Huvak. Wala siyang karapatang sumali. Ang Food God Competition ay hindi lang prito. May prito, gisa, steam, at iba pang paraan. Maraming teknik sa pagluluto. Sinangag lang ang alam niya. Bakit siya sasali? Ako ang magde-decide kung karapat-dapat sila. Fubao, bilang premyo sa pagkapanalo mo. Bubusan ko ng mo ang isang restaurant para sa'yo, okay? Hindi pwede ito. Huwag kang mahiya, ayaw mo bang magtinda si Fubao araw-araw? Na nahaharap sa init at ulan. Oo nga, pumayag ka na. Lutuan mo lang siya paminsan-minsan, huwag mo lang siyang pabayaang magutom. Sana ako na lang ang nagluto ng sinangag na ito. Hintayin ninyo. Sandali, talo ka sa laban na ito. Swertihan lang kayo, sa susunod, siguradong. Mapapahiya ang dalawang masasamang ito. Ang ibig niyang sabihin, tuparin mo ang pangako. Isara ang Shai Weilu sa kaling ito. Izara ang Shi Vailu. Nawala na ang memorya, katandaan na. Hintayin Montag ako. Kung hindi mo isasara, gagamit ako ng sarili kong paraan para isara ito. Momay, ganito pala ang pakiramdam kapag may lalaking sumusuporta sa pamilya. Ang pamilya ninyong tatlo, ang saya-saya. Hindi kami pamilyang tatlo. Mommy, nahihiya ka. Baka si Fubao ang aking anak. Bakit hindi mo inilabas ang jade pendant kanina? At kinilala silang mag-ina. Wala ako sa buhay nila ng mag-ina sa loob ng maraming taon, kahit magkakilala. Baka hindi tanggapin ng nanay ni Fubao. Bibigyan natin sila ng magandang kabayaran, hindi ba? 50 milyon. 100 milyon. Hindi ka nagmamadali, ako na ang nag-alala. Iyon ay, ang dugo ng pamilya nating Gu. Wala pang test, biglang pagkikilala. Baka mali lang. Ito ang buhok ni Fubao. Dalhin mo para sa test. Sige, Bosku. Na pala. Nangako ako sa mag-ina, bibigyan ko sila ng restaurant. Ikaw ang bahala dito. At siguraduhin bibigyan sila ng pagpipilian. Ang pinakamaganda at pinakamahusay na lokasyon. Huwag kang mag-alala, Bosku. Siguradong masisiyahan ang mag-ina. Para sa'yo, maliit na regalo para sa pagbubukas. Salamat. Momay, hindi mo ba sinabi na ang pulang rosas ay simbolo ng pag-ibig? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Momay, sana ay maging maayos kayong dalawa. Tara, tingnan niyo ang inyong bagong restaurant. Wow, ang laking lugar na ito. Kayang magkasya ang 100 tao. Ang lambot ng upuan na ito, gusto kong umupo. Boss Gu, ang ganda ng disenyo at ayos ng restaurant na ito. Ang mahal no? Basta masaya kayong mag-ina, hindi mahalaga ang mga ito. Momay, hindi ba tayo hahulihin ng mga enforcer dito? Pumunta muna kayo sa kusina, susunduin ko si Lolo Cheng. Pupunta si Lolo Cheng para ibigay ang imbitasyon para kay Fubao. Tara, tingnan natin ang iyong lugar. Talagang magaling ang Bosku sa pagpili. May restusan niya na malaki para sa'yo. Isang 5-star chef. Chef Sang, kung walang aberya. At kung walang aberya, ikaw na ang magiging head chef. May mas magaling pa sa iyo. May mas magaling pa sa lahat. Ang head chef na hinire ni Bosku ay ibang ta. Sino kaya? Baka. Mas magaling PA kay Chef Sang? Mahigpit na lugar ang kusina. Bawal ang hindi kasali. Dalhin niyo na ang batang ito. Huwag niyo kaming istorbohin. Tito, ako ang bagong head chef. Ikaw ang head chef? Biro Montag? Ang lit-lit mong bata, head chef. Oh, ikaw na. Imposible. Head chef ang bata? Para sa akin. Parang katulong lang ang itsura mo. Ang pangalan niya ay Fubao at ang restauranting ito ay ipinangalan sa kanya. Ano? Walang nagpaalam sa inyo? Sinabi ni Boss Gu na may darating na head chef, pero imposibleng bata. Talaga? Ikaw ang nagluto nito? Oo, ako. Wala pa ang head chef. Ako ang assistant chef. Sobrang init, itim na ang bawang, at maraming mantika. Makakaapekto ito sa lasa ng ulam. Anong alam Montag? Ang garlic spinach KO. P500 ang isang plato. At laging ubos. Tama si Fubao, ang garlic spinach na ito
ay karapat-dapat lang ng 5 paghahati isa sale. Anong ginagawa nyo? Kung wala kayong gagawin, umalis na kayo. Tito, walang kwenta ang galit mo at AKO pa ang mayari. Si? Kung nagmamayabang kang head chef ka, magluto ka, na mas masarap kaysa sa akin. Magluto ng gulay? Madali lang, parang kumain ng pansit. Ang yabang mo, may alam ka ba sa pagluluto? Pa sa akin, hindi mo nga kayang hawakan ang kutsilyo. Magluto lang ng gulay? Kung magagawa ko, maniniwala na kayo at ako ang head chef. Parang marunong talaga siya sa pagluluto. Ang hirap magluto, gawin mo na lang ang tofu dish. Tofu dish. Mas mahirap yun kaysa sa gulay. Sinadya niyo talagang pahirapan ako. Hahaha, kanina kayo ang nagyayabang na head chef kayo. Hindi mo siguro kayang gawin ang tukwa, di ba? Ang paggupit ay basic na skill ng chef. Madali lang yan. Halika, Fubao, ipakita mo. Probinsyano, alam mo ba? Ano ang Genzi tofu? Isang piraso ng tukwa. Kailangang hiwain sa libu-libong piraso. Ang galing sa paggupit na yan ay nangangailangan ng 3 tandang bawas 5 taon ng pagsasanay. Noong panahong yon, nagpapasuso ka pa lang. Wag nang magsalita. Bigyan mong tokwa si Fubao. Etienne cut. Handa na ang wensi tofu. Ang galing ang paggupit, impossible to. Ano? Naniniwala ka na bang ako ang head chef? Kahit magaling ka, hindi naman siguro papayag si Bosku. Na bata ang maging head chef, napakaloko naman yan. Nagdududa ka kay Bosku? Assistant Wu, dumating na po kayo. MSU, Fubao, pasensya na at hindi ako naging maayos. Nag-abala ako sa inyo. Okay lang, bata pa si Fubao. Natural lang na pagdudahan. May dahilan naman. Ula ka, ba? Ang restaurant na, to ay para kay Fubao, ipinagawa ni Bosku. Hindi nagsisinungaling si Fubao. 15 taon na akong chef, national level chef ako. Kung pinili ni Boss Gu na siya ang maging head chef, hindi naman ako pwedeng maging assistant ng bata. Nakakahiya. Anong problema sa pagiging assistant ni Fubao? Marami siyang made it turo SEO. Ikaw, sasabihin mong magiging mentor mo ako? Parang nagpapakababa ako. Ay, nawala sa'yo ang pagkakataon na maging estudyante ng Cooking God. Kung may reklamo ka, pwede ka namang. Umalis na lang, kaya ng restaurant na to nawala ka. Pero hindi kaya nawala si Fubao. Sige, alis na ako. Tito, nasaan na si Daddy? Pupunta na si Boss Gu para sunduin si Elder Cheng. Dapat, nasa daan na sila papunta rito. Ang bilis. Maghanda na tayo ng mga sangkap. Urgent na to. Lutuan ninyo si Elder Cheng. Cheng King yun. Kung para kay Elder Cheng ang pagluluto, hindi na ako alis, lahat sila ay top-level chefs. Hindi ako karapat-dapat. Akala mo biyagahaya mo tong restaurant? Pwede kang pumasok at umalis kung kailan mo gusto? Basta masaya si Elder Cheng, handa akong maging subordinate mo. Fubao, si chef na to ay veterano. Bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Maghandang sangkap, kailangan ko ng baka, hipon at pekyay. Sage, bilisan nyo. Urgent na to at maraming gagawin. Bilis, Sage, nakuha na, apoy. MS Su, hindi dapat kayo ang gumagawa nito. Malalaman ni Boss Gu, sigurado magagali siya. Eh ako. Pupunta muna ako sa hap, tingnan kung mayroon pang. Hindi nasisiyahan. Hindi kayo welcome dito. Lumayas kayo. Ang customer ay pang Diyos, sigurado ka bang paalisin mo ako? Naka-video na ito sa phone, magpakabait ka nga. Huwag mong sirain ang reputasyon mo. Ang restaurant na ito ay kay Guhayan. Kailangan kong isipin ang kapakanan niya. Isang puta lang, ang Buddha jumps over the wall. Babalaan kita kung gusto mong sirain ang pagkakataon ni Fubao sa paligsahan. Pangarap lang yan. Hindi ako naniniwala na si Guhayan ay palaging nasa likod mo. Narinig ko na darating ako para kumain, itong mga mahilig kumain. Si El ay gustong sumama. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo mabibigo ni Fubao. Si Elder Cheng. Mali ang napuntahan mong restaurant. Nandito ka rin? 20 minuto na kami naghihintay ng aming general manager ko. Wala pa rin kahit anong putahe. Okay lang akin, pero ikaw na mismo ang pumunta dito. Pero ang tagal ng serbisyo. Parang hindi ka nila pinapansin. Elder Cheng, si Fubao ay nasa kusina na at naghahanda, malapit na. Boss Gu, huwag mo nang ipagtanggol. Sa paligsahan ng mga chef, bawat round ay may time limit. Ang pag-control sa oras ay isang basic na kasanayan ng bawat chef. Kung hindi niya ito magawa, ano pa ang silbi ng paglaho? Narito na ang pagkain. Tumahimik ka.
Hindi namin sinasadya na maghintay si Elder Cheng. Lolo Keng, hindi ka naman naghintay ng matagal, di ba? Kakapasok mo lang at dumating na agad ang pagkain. Sa ganitong maikling panahon, nagawa nilang dalawa. Ang lahat ng putahe. Ang inuda kong Buddha jumps over the wall. Handa na ba? Ang hinihingi mong Badha jumps over the wall. Ang bango. Kapag binuksan ang lalagyan, amoy na amoy ang lasa. Kahit ang Buddha ay lalabas sa peder. Ang lasa, tunay. Badha jumps over the wall, pambansang putahe, ang pinakamasarap sa lahat. Hindi, ito ay super special. Seafood Buddha jumps over the wall. Fubao, ikaw ba ang gumawa nito? Siyempre, si Fubao ang gumawa ng lahat ng ito. Hindi, 20 minuto pa lang akong nandito. Paano nila nagawa? Ang putaheng ito, ang Badha jumps over the wall ay nangangailangan ng 2 hanggang 3 oras na pagluluto para maghalo ang lasa ng manok. See cucumber at abalone. Mukhang ito ay pre-made na pagkain. Puro chemical at artificial. Niluluko mo kami. Sabihin mo, ano ang ginawa mo sa putaheng ito? Kulang ka sa kaalaman. Ang ordinaryong chef, baka hindi makagawa nito sa loob ng 20 minuto. Pero si Fubao, kaya niya. Narinig ko na ang ilang top tier na chef. Hindi lang eksaktong kontrolado ang apoy, kundi kayang gumamit ng internal energy para dagdagan ang init kung kinakailangan. Ibig mong sabihin, sa edad niyang 6, may internal energy na siya? Ano ba ang hirap doon? Ako ang piniling cooking saint. Ngayon, wala ka nang masasabi, di ba? Pre-made BA Ito. Subukan natin at malalaman. Huwag niyo na kaming abalahin. Gutom na kami. Oo nga, gutom na ako. Bosku, pwede na ba tayong kumain? Sige, mga kasama, tuloy. Ha ha ha. Suran. Talagang hindi kayo karapat-dapat sa entablado. Kahit tinapay lang ang inihanda ninyo, nagbibiro ba kayo? Kung may sasabihin pa kayo, sasara ko ang mga bibig ninyo. Bosku, pasensya na sa aming pagiging bastos. Fubao. Si Lolo Cheng mismo ang nagdala ng imbitasyon para sa kalisahan. Bakit hindi ka nagluto ng mas magandang putahe? Tinapay lang. Sabi ni Momay, darating ang anak na babae ni Lolo Cheng ngayon. Gumawa ako ng maliit na tinapay na kuneho. Gusto ng mga bata. Tinawag mo akong bata. Ang galing mong magpatawa. Malinaw na kulang sa oas, kaya hindi nakapagluto ng malaking putahe. Sa harap ng pamilya ni Lolo Cheng, nagpapapansin ka pa. Sino ang nagsabi sa iyong malaking putahe lang ang pwedeng ihandog sa bisita? Hala, tingnan mo ang disenyo. Kami lang ang gumawa nito, di ba? Tema. Ang ganda ng pagkakaukit, parang buhay na buhay. Ang galing ng pagkakagawa. Pwedeng ituring na sining na ito. Talagang maganda at kakit-akit. May kakaibang charm na pambata. Subukan mo, may sorpresa sa loob. Anong sorpresa ang meron sa tinapay na ito bukod sa pagkakaukit? Susubukan K.O. Malambot ang labas, makinis at elastic ang loob. Bakit ang tamis? Sobrang tamis, parang nasa puso ka una. Nilagyan ni Fubao ng kamote. Ang linis ng amoy ng trigo, unang bises kong natikman ito. Tamang-tama ang reaksyon ng harina at tubig, pati ang pagkalivin ng yeast. At saka may kamote pa. Hindi ito pangalawa sa mga masasarap na putahe. Hindi ito pahuhuli sa mga mamahaling pagkain. Anong klaseng tinapay ito? Chef Biazia o panado? O panado lang? Ang kita ng kuneho, kung gusto mo, hindi ka bibigyan ni Fubao. Fubao, ipakilala ang susunod na putahe. Kailangan pa bang ipakilala? Nilagang repolyo. Kahit baboy, mas masarap pa ang kinakain kaysa dito. Ito ba ang ipapakain sa bisita? Hindi pa nagsasalita si Fubao. Munting Fubao, ano ang espesyal sa nilagang repolyong ito? Lola, ito ay Jade Pearl Whitey Jade Soup. May perlas sa loob. Pwede rin itong pampaganda. Kaya pala sinabi sa akin ni Xiao, una kinuha mo sa kanya. Ang South Sea Pearl. Ang South Sea Pearl ay napakamahal, 800,000 piso bawat piraso, pinakamagandang uri ng perlas. Ito ang pinaka-epektibong perlas para sa pagpapaganda. Ibig sabihin, ang mangkok na Jade Pearl White Jade Soap na ito ay talagang nakakahalaga ng 800,000. Pera naman ng tari kayo yan, Sino ba naman ang mayaman kundi ang tatay ko? Fubao, bilang isang chef, dapat maging practical ka. Huwag mong palabasin ng higit sa nararapa. Lola, tikman mo na, please. Kung talagang ganito kagaling, luluhod ako't magpapakabait sa'yo. Nanay, ang bata mo na. Nawala na ang mga wrinkles sa mata mo. Tatay, hindi ba ako nagkakamali? Tama ba? Talagang mas bumabata ka. Ang ganda-ganda mo. Talaga? Ang galing naman.
Paano nangyari yon? Pagluluto lang yan, hindi yan magic. Madam Cheng, itong rabbit-shaped bun ay espesyal para kay Miss Cheng at itong mangkok na Jade Pure White Jade Soap ay espesyal na ginawa ni Fubao para sa inyo. Ang sipag talaga ni Fubao, sunod-sunod ang sorpresa para sa amin. Ubaw, ano naman ang espesyal mo? Handa para kay Lolo Cheng. Ito pong beef ball soup. Noong bata ako, muntik na akong mamatay sa gutom, namamalimos lang ako. May isang mabait na nagbigay sa akin ng isang mangkok ng bola-bola. Ang galing ninyong magbigay ng gusto namin, talagang. Nahuli ninyo ang puso ng buong pamilya. Lolo Chung, tikman enyo pakang masarap. Ang juicy ng bola-bola at ang bouncy pa. Lolo, pwedeng pang table tennis ang beef ball na to ah. Lolo Cheng, kumusta ang lasa ng beef ball soap? Isang salita lang. Ang galing. Buong buhay ko, hinanap-hanap ko. Ang lasa mula 50 taon na ang nakalipas. Karapat dapat si Fubao. Fubao, mayroon ka ng antas ng isang top chef. Naniniwala akong mananalo ka. Salamat. Salamat, Lolo Cheng. Ngayon, pwede ka nang maging kampante. Maliit na bata, ang natitira ay nakasalalay sa iyong pagganap. Huwag kayong mag-alala, siguradong magiging maayos ang aking pagganap sa kompetisyon. Magaling akong magpapakita, siguradong panalo. Sa paligsahan ng mga chef, maraming mga dalubhasa ang naroon. Kahit anong pagsisikap ninyo, ang magiging resulta lang ay Kahit ano pa ang mangyari, sa pagkakataong ito ay mabibigo ka. Naayos na ang mga bagay ni Lolo Cheng. Oras na para linisin ang mga basura. Tao, Angastig, ang mga taong tatay ko ay mas magara kaysa sa inyo. Uhuwayan, ano ang ibig mong sabihin? Nandito ako para kumain. kumain. Paulit-ulit kang nanggugulo kung hindi kita paparusahan. Hindi mo malalaman kung kanino talaga ang lugar na ito. Hilahin siya at bigyan ng leksyon. Masamang tao, akala mo ba si Uhuwayan ay palaging magiging sandigan mo? Kapag wala siya, sisirain kita. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, walang sinuman ang makakapanggulo sa'yo. Salamat. Mome, kasama ako at si Daddy ang magproprotekta sa iyo. Ako na, magpahinga ka muna. Hindi pwede, ikaw ay si Boss Liu. Hindi ka waiter. Gusto ko lang tulungan kayong mag-ina. Bakit parang may pakiramdam na isang pamilya ang nagpapatakbo? Ng restoran, ang init sa puso. Mommy, pagod na ang head chef. Oras na para umuwi ang head chef. Dapat talagang magpahinga, bukas na ang preliminaries. Nasan si Fubao? Fubao, sa wakas ay nakita rin kita. Naalala mo pa ba kami? Pumunta ka lang para kumain ng Fubao fried rice. At ang ate mo ay isang artista. International movie queen, si Imaslin Wiwi. Ang pinakamayaman sa Jaya Province, si Ivy Shenwanlong. Panggalan lang yan, nandito ako para kumain ng fried rice ni Fubao. Nitong mga araw na wala ka, talagang, hindi ako makakain ng maayos. Sayang, ngayon ay tapos na ang oras ng pagbubukas ni Fubao. Balik na lang kayo sa ibang araw. Bukas? Bukas ba kayo? Bukas ay papunta ako sa Chef Master Competition. Sige, kung kailangan mo ng tulong. One and lang ikaw anytime. At AKO rin. Tatanggalin ko lahat ng meetings ko. Pupunta ako bukas. Pasa iyo ang lakas. Mananalo SI Fubao. Pagsalpok sa dila. Ang lasa ang magdedesisyon. Maligayang pagdating sa Luga and Gay Food God Championship. Sabi nila, puno ng mga eksperto ang kompetisyong ito. Pinakamaganda sa mga nakaraang taon. Pinakakahanga-hanga. Kaya pala. Tingnan ninyo doon. Kahit si Lin Vai at Shen Wanlong ay narito. Balita ko, noong isang araw, pumila sila para bumili ng fried rice. Naging trending pa. Narinig ko, yung nagtitinda ng fried rice. Darating din sa kompetisyon. Imposible. 6 na taong gulang lang yung maliit na chef. Publicity stunt lang yung balita. Hindi karapat dapat sumali. Dumating na si Chef Chu, punong chef ng Imperial Kitchen. Punong Chef NG Imperial Kitchen. Isa Zia SA. Top 10 chefs ng Grecia. Pangalawa sa ranking. Hindi lang iyon, may balita na 3 taon siyang nagretiro para lang sa kompetisyong ito. Upang talunin si Guo Yushen. Kahit si Chef Chu Feng ay sasali na. Mukhang mahihirapan si Fubao. Kahit may talento si Fubao. Pero sa harap ng mga eksperto tulad ni Chef Chu, na may malalim na karanasan, malamang mahihirapan siya. Guyu Chen, 3 taon akong nagretiro. Gumawa ng bagong putahe. Sa kompetisyong ito,
At tapusin ko ang kahihiyan ko. 10 pinmen. Dumating na si Chef Feng, punong chef. Puno ng mga talento ang kompetisyong ito. Lahat sila ay mga kilalang chef sa ranking. Pero hindi natin alam kung may mga bagong mukha. Dumating na si Chef Go, pinuno ng Shi Wei Lao. Ngayon, malugod nating tinatanggap ang nakaraang kampiyon. Guo Yu-chan. Sa kompetisyong ito, alisin ko ang mga basurang hindi karapat-dapat sumali. Kahit maraming eksperto ngayon, naniniwala ako. Si Chef Gu pa rin ang mananalo. Si Guo Yu-chen ay estudyante ng nakaraang food god. Su Wei, natutunan niya ang lahat. Kaso, 6 na taon na ang nakalipas. Namatay si Su Wei dahil sa sakit. At ang Shi Wei Lao ay naging pakari ni Guo Yu-chen. Si Su Wei, noong 15 taong gulang, sikat na sa buong mundo. Pambansang chef. Kung buhay pa Zian Gayon. Ang Su Wei na ito ay may apelidong Su. Si Fu Bao ay may apelidong Su din. May relasyon kaya sila. S.A. Dugo? Fu Bao, kung tunay na kamag-anak ni Su Wei, ang dating food god, ang Shi Wei Lao ay hindi dapat. Ari ni Goyushin. Bakit wala pa si Fu Bao? May nangyari kaya? Tatawag ako para magtanong. Halos lahat ay nandito na. Pwede na bang magsimula ang paliksahan? Sandali lang po, may isang kalahati pa na hindi pa dumating. Zeno PA? Natakot sigurong sumali. Ang kalahati ay si Su Fu Bao. Yung nagtitinda ng fried rice sa kalsada, si Su Fu Bao. Kalokohan ito. Ang mga sumasali sa paliksahan ay mga kilalang chef. Gava-gava lang NG Produktion Team. Hindi pupunta ang bata na yan. Lao Cheng. Sinabihan na kita, huwag bigyan ng slot si Su Fu Bao. Sayang lang ang kabutihan mo. Kung hindi siya darating, tanggalin na ang qualification. Huwag nang sayangin ang oras. Tama. Tanggalin ang kwalifikasyon. Ayokong mambuli ng bata. May 10 minuto pa bago magsimula ang paliksahan. Kung wala kayong kaunting pesensya, mas mabuti pang umatras na lang. Ayon sa rules, ang pagdating ng huli ay grounds para matanggal. May 10 minuto pa. May signal. Ano? Naipit kayo sa traffic. Lin, natripik kami. Kung ganito, hindi naabot si Fu Bao. Kahit traffic management na yun, hindi naabot. Anong gagawin natin? Huwag mag-alala, may pag-asa pa. Teka, may idea ako. Mamay, kahit si Superman hindi tayo maliligtas. Naniniwala ako sa kanila. Nasa Fonglin Avenue silan gayon. Kung Maikot natin ang traffic sa kanto. Hindi na sila matatraffic. Idirect ang mga sasakyan papuntang Gaotsin Road. Ipag-utos na lahat ng pupunta sa Gaotsin Road. Mal ngayon, libre ang lahat ng bilihin. Hoy, Edfan, tulungan mo akong maglabas ng announcement. Sabihin mo na pupunta ako sa Gaotsin Road para fan meet and greet. Libreng shopping sa High-Tech Road Mall. Dito tayo. Libreng shopping sa High-Tech Road Mall. Dumating na ang meet and greet. Dumating na ang fan meet and greet and I Best Actress Lin. Best Actress Lin. Dumating na ang fan meet and greet. Dito po tayo dumaan. Libreng shopping sa High-Tech Road Mall. Anong libreng shopping? Best Actress Lin. Fan meet and greet. Diretso line per SA harap. 2 taon at kalahati nang hindi nagpapamit and greet si Best Actress Lin. Gusto ko muna. Bilis, bilis. Mommy, MGA ang helviang tumachalong asayaan? Anong nangyayari? Siguro sina Im, Shen at Malin. Iniliko nila ang ibang mga sasakyan papunta sa ibang daan, Fu Bao. Dapat mong pasalamatan sila ng mabuti. Makakasali na ulit ako kung alam ko lang sana kahapon na magluluto ako para sa kanila bilang espesyal. Umupo kayo ng maayos, panoorin nyo na lang ang gagawin ko. Dalawampu segundo na lang at magsisimula na ang kompetisyon. Ang pinaka-kontrobersyal na manlalaro na 6 na taong gulang. Kaya, niyang dumating, hindi lang ako ang nanloloko sa inyong mag-ina, pati na rin ang langit. Ayaw kayong bigyan ng pagkakataon. Sa tingin ko, natakot na siguro sa linyup na ito. Hindi naman talaga lugar
para sa bata ito. 5, 4-3 M2. Punong Chef NG Fubao Restaurant, Su Fubao, Dumating. Hindi AKOSI Fubao, AKO Ong Champion. Hindi na sayang ang lahat ng ginawa namin ni MS Lin. Sayang hindi mo na makikita. Nandiyan na talaga siya? Hindi pa umaabot sa kalan ang taas niya. Ang taas naman ng pangarap niya. Isang hamak na street vendor, mamaya, ay tatakbo na lang palayo. Ikaw ba yung batang sasali sa kompetisyon? SA tingin ka ay isang walang kwenta. Sa tingin ko ikaw ang walang kwenta, ganyan ka manloko ng bata. Gumawa yan ng View Corporation, ikinagagalak kitang makilala. May suporta pala ng Boss Gu NG Gu Corporation. Ang labanan ngayon ay sa pagluluto, hindi sa kapital. Suran, huwag mong isipin na dahil may sinusuportahan kang mayaman, ay panghabang buhay na yan. Ako, sino nagsabing hindi ko siya kayang suportahan habang buhay? Ano man ang resulta? Ng kompetisyon, bibilhin ko ang Shai Weilu. Daddy Ong Pogiamo. Ayong mga tao na ito. Gusto mo pang sirain ang plano ko? Mga kasama, handa na ba kayo? Zuzunod. Ako mapapala sa inyo. 0-0. Mapapala sa inyo. Ang mga patakaran ng paligsahan. 0-0-0. Battle of the Kulinai Masters. Hahatiin sa dalawang round, gagamit ng lottery system, labanan ng pairs. Sa huli, ang dalawang mananalo ay papasok sa final round. Pumunta ako dito para talunin ka. Silang dalawa. Hindi ko sila pinapansin. Walang kakayahan. Hindi na ito unang bises na natalo mo sa akin. Ikaf. Huwag mong agawin sa akin. Ako ang magtatagumpay laban sa masamang ito. Ano ang ibig mong sabihin? Depende kung may kakayahan ka. Ngayong paligsahan, maraming magagaling. Hindi ko na kailangang lumaban, madali ka nilang matatalo. Ngayon, magsisimula na ang lottery. Parehong numero ay magkakasama. Momay, gusto kong makatabi si Guo Yuchen. Gusto kong talunin sa Goejen. Fubao, bakit mas competitive ka pa sa akin? Ang gusto ni Momay, gusto ko rin. Ako ay Y1. Mommy, ako ay 2. Sino ang kasama ko? Kagat. Nakalaban ko si Goyuchen. Sayang ang oras, 3 taon akong nag-ensayo. Ang aking natatanging recipe. Ipakita. Ayaw ko ring makipaglaban sa iyo. Master Xu, huwag kang magpakampante. Baka ikaw ang mabigo. Hindi mo ako kailangang paalalahanan. Mag-ingat ka na lang. Aneng Raun, labanan Nina Feng Chunhua. VS Goyuchen, Su Fubao VS Xufeng. Walang duda, ang final ay si Xufeng. Ito ang pinakainaabangan ng lahat, magandang labanan. Ang dalawa pa, sila lang ang magpapalakas. Curious ako, ano kaya ang maluluto ng maliit na batang iyon? Ang paligsahan, magdadala ang mga kalahok ng sariling sangkap. Walang limitasyon sa putahe. Ang paligsahan, ipinapahayag ko, opisyal na magsisimula. Nakakakaba, pwede mo bang sabihin sa akin? Ano ang problema mo? Kay Goyo Chen, Nawala mo na ba ang pinakamahalagang tao sa buhay mo? ang tatay ko namatay siya sa cancer 10 taon na ang nakalipas. Nawala ko rin ang tatay ko, pero hindi siya namatay sa sakit. O sa aksidente. Ano? Si Goyo Chen ang naglason sa kanya. Namatay siya sa pamamagitan ng pagpatay. Tatay, ano nang nangyari sa'yo? Zia, wala nang pag-asa. Ano nang ginawa mo? Nagdagdag lang ako na mabagal na lason sa kanyang pagkain araw-araw. 1 taon na, at ngayon na dapat itong umaksyon. Tatay, Hindi kita pinabayaan. Ako ang nag-ampon sa'yo, ginawa kitang paboritong estudyante, 20 taon na. At ngayon, ikaw pala ang magtatapos ng buhay ko. Kasalanan ito ng anak mo, kung sumunod lang siya sa akin. Natural na sana akong naging tagapagmana ng pamilya Su. Pero bulag siya, tinanggihan ako. At nakipagtalik pa sa ibang lalaki. Ran. tatay, Wala itong kinalaman sa'yo. Mga dahilan lang ng hayop na ito.
Traidor, hindi mapakain ng kabutihan. Tatay, Sa mga nakaraang taon, lihim kong kinuha ang Shi Weilou. Kapag namatay ka na, makukuha ko ng legal. Ang Shi Weilou. Ran, ang Shi Weilou ay 300 taon na. Kayamanan ng pamilya Su. tatay, Ranran ang kukuha ulit ng Shai Weilu. Huwag kang mawawala. Huwag kang mawawala. Hindi ka pwedeng mawala. Huwag kang mawawala, tatay. Gusto mo pang makuha ang Shi Weilou? Buhay Montag. Hindi ka na makakabangon. Dahil hinziya. Tatay. Ngayon, kukunin ko ang lahat ng pag-aari ng pamilya Su. Paumanhin. Hindi ko dapat. Boss Q, sa mga nakaraang araw, salamat sa pag-aalaga mo sa akin at kay Fubao. Sa totoo lang, masaya ako sa mga panahong iyon. Kung dahil ito sa akin, ipapatuloy kong protektahan. Kayo ng anak mo. Una es alabanan, si Feng Chunhua. Kai Guo Yuchen, ano ang unang? Putahe na ginawa mo? Ang gagawin ko ngayon ay 3 delicacies boneless fish. Ano? 3 delicacies boneless fish? Ano na espesyal sa putahe nito? Ang 3 delicacies boneless fish ay isang buong isda na binunot ang buto. At kinalamanan ng 3 uri ng delicacies. Ang hirap ay sa pagbunot ng buto, napakahirap. Para sa kutsilyo ng chef. Kaya pala naririnig ko na ang pinakamagaling kay Master Feng ay ang kanyang kasanayan sa paghiwa. Ito ang buong kalansay ng isda. Ang katawan ng isda ay buo pa rin. At wala pang 10 segundo, ang galing ni Master Feng sa paghiwa. Pangalawa, walang makakapantay sa kanya. Matatalo ba si Guyo Chen? Kahit ayaw kong aminin, may talino siya dahil nag-aral siya sa aming pamilya Su. Ang pamilya Su ay Ang aking ama, si Sui. Kung buhay pa siya, siya ang walang duda, ang pinakamahusay na chef. ano? Anak ka ng Diyos ng pagkain. Si Master Go, gumagamit ng kutsilyo sa pag-ukit ng yelo. Unang bises ko itong makita. Talagang nakakamangha. Pero, ang kutsilyo ni Goyo-chan, parang ang pinakamahusay na kutsilyo sa mundo, ang White Crane Knife. Oo. Ang White Crane Knife, matalas at walang tatalo, kahit magaling ka sa paghiwa. Pero kung wala kang magandang kutsilyo, hindi ka makakasabay. Iyon ang paboritong kutsilyo ng aking ama, gawa sa espesyal na paraan. Pinapahusay nito ang galing ng chef sa paghiwa. Kaya pala pareho ang paraan niya sa pag-ukit ng yelo at tofu. Madali at maayos. Kung ganon, pwede ba itong tawaging pandaraya? Sa Food God Competition, walang strict na rules sa gamit. Kaya lahat ng Master Chef naghahanda ng pinakamahusay. At pinakamadaling gamitin na kagamitan, si Fubao. Naisip mo na ba kung anong lulutuin? Hindi pa naisip ni Fubao. Pinapanood ko lang kayong nag-usap. On sweet ninyo. Kung wala ang White Crane Knife, kahit magaling ka sa paghiwa, hindi mo ako matatalo, kahit mas magaling ka sa akin. Kahit anong gawin mo, ang lasa ng iyong pagkain ay malayo sa akin. Grabe ang laban. Sweet and sour snow lotus, tapos na. 3 delicacies, boneless fish. Ista. Ako na. Ang laman ng isda ay malambot, ang karne ng tupa sa loob, napakasarap. Ang isda at tupa, kapag pinagsama, ang resulta ay sariwa. Maganda. Momay, naisip ko na ang lulutuin. Malamig na hangin, nakakalasing na yelo, dalisay at magandang snow lotus. Ang sweet and sour snow lotus, ang ganda ng itsura. Ang tamis, asim at alat, perpekto ang timpla. Walang mali, talagang dekalidad na pagkain. Pagkain ito. Ang pakiramdam ay sariwa at malamig, pa ang snow lotus ng Chanshan. Napakasustansya, ang galing ng pagkain. Sa huli, talo na naman ako ni Goyo-chen. Mga hurado, ano ang lasa? Oras na para i-announce ang resulta. Hindi na kailangang pag-usapan, ako. Alam ko na ang resulta. Ito ang itsura ng isang champion ngayon. Kayo naman.
Fubao, ano ang gusto mong lutuin? Gagawin ko ang perhong pagkain, sweet and sour snow lotus. Ang pinakamahirap na parte ng putaheng ito ay ang yelo. Mahirap ay scoop ang yelo. Natikman na ng mga hurado ang putaheng ito. Mahirap para sa iyo ang lutuin ito. Uy, Matapos ang magandang halimbawa, mas mapili ang mga hurado. Baka alam niyang hindi siya mananalo, kaya naghahanap ng topic. Para lang mapansin. Nagpapakamatay, mas mabuti pang sumuko na lang. Bakit siya pwede? Ako hindi? Sa ordinaryong kutsilyo mo lang. Baka masira lang ang kutsilyo mo sa yelo. Maraming gamit ang mahina, pero hindi ako mahina ngayon. Ipapakita ko sa iyo. Gumagamit siya ng ordinaryong kutsilyo para mag-sculpt ng yelo. Kahit ang God of Cookery, gumagamit ng magandang kutsilyo para magawa ito. dapat naghanda ako ng magandang kutsilyo. Kulang ang preparasyon ko. Mas curious ako, kanino nakuha ni Fubao ang pagiging competitive? Competitive ba ako? Ikaw ay mahinahon at simple. Mukhang sa ama niya nakuha. Hindi dapat. Hindi naman masama ang pagiging competitive. Baka ang tatay ni Fubao ay isang masipag at mabuting lalaki. Nandito ba sila para sa competition o para magdete? Nagawa niya talaga. Hindi. Magaling lang siya sa paggupit. Master Xu, nararamdaman Montag PA ang pressure? HMP. Baka maganda lang es amata, pero walang laman. Ang laban ay sa lasa. Eksperto ako sa 8 major cuisines. Sichuan, Hunan. Sichuan, Cantonese, Fujian, Hunan, Master Xu. Ano ang lulutuin mo? Dragon soaring across the sea. Ang lulutuin ni Master Tzu ay ang specialty ng Imperial Kitchen. Lumilipad ang dragon sa 4 na dagat. Kung hindi lang sa respeto sa kompetisyon, gusto ko na magluto ng patatas para lang matalo siya. Ang specialty dish ni Master Tzu, ang lumilipad ang dragon sa 4 na dagat. Ipagpapatuloy mo pa ba ang ginawa ni Master Gu? Ang sweet and sour snow lotus? Hindi lang ipagpapatuloy, kaigtingin at unladin ko pa ito. Tingnan natin kung paano mo pa ito paigtingin at unladin. Ano ba ang ibinuhos niya sa ibabaw? Ang ganda ng sweet and sour snow lotus ay nasa preskong lasa nito. Hindi dapat basta-basta mag-imbento. Kapag nagkamali, maapektuhan ang lasa. Napakadelikado ng ginawa ni Fubao. Baka minana niya yan sa tatay niya. Huwag mo nang banggitin ang tatay ng bata. Habang pinag-iisipan ko, lalo akong nagdududa sa kanya. Ang lumilipad ang dragon sa 4 na dagat, napakabango. Na ang sarsa ay eksklusibong recipe ni Tzu Feng. Talagang specialty dish ng Imperial Restaurant, ang hipon. Malutong sa labas, malambot sa loob. Napakasarap, AMM. Ang rickness ng sasa at tamis ng lobster ay perpektong pinagsama. Lahat ng kumain ng lumilipad ang dragon sa 4 na dagat, namangha sa sarap. Tingnan natin kung anong maihahambing mo sa akin. AMEA, huwag kang tumawa, mamaya hindi ka na makakatawa. Mga hurado, oras na para tikman ang putahe ni Fubao. Sa tingin ko, hindi na kailangang tikman. Natikman na namin ang sweet and sour snow lotus ni God of Cookery Gua. Ang sa iyo, wala akong gana. Si Fubao ay nag-imbento at nag-innovate. Batay sa kay Guyo Chen. Oo, anong imbensyon? Anong inobasyon? Ang plating niya ay kapariho ng kay God of Cookery Gu. God of Cookery Gua. Ay naabot na ang rurok ng putaheng ito. Kung ikukumpara sa perpektong gawa niya, kahit 70% ang sa iyo. SA Amin, 70% lang yan. Ginong Cheng. Hindi na kailangang ituloy, anunsyo na lang ang resulta. Napaka-importanteng kompetisyon ito. Kayo, mga hurado, batay lang sa inyong unang impresyon. Hindi man lang natikman, paano kayo maniniwalaan? Ang God of Cookery competition ay dapat patas.
Kahit konting bias, ay hindi dapat. Ingnan mo, sabi ko na, talagang hindi na. Kailangang tikman. Ginoong Cheng, hindi isa o dalawang beses ka lang nag-favor kay Sufubao. Ngayon, sabihin mo na ang totoo. Inobesyen? Pichting? Sa antas mo ngayon, masasabi lang na kalokohan, naghahanap ka lang ng problema, hindi. Ang inobasyon ni Fubao ay napakamatagumpay. Sinabi mo na ang kanyang 6 na taong gulang na anak ay nagawang pagandahin ito. Cheng King Yun, ikaf ay may kinikilingan. Medyo halata naman. DIBA? Ang lamig. Nasaan ako? Gutom na ako. Ikaw ba ang batang babaeng nagbebenta ng pusporo? Ang sarap. Paano kung hindi ko na makakain ang ganitong masarap na pagkain sa hinaharap? Tira, bake kayo miyak? Ang lasa nito, hindi ko pa ito natitikman dati, bukod sa orihinal na presko at mabangong lasa. Ito, nagdagdag pa siya ng matamis at maasim na lasa. Ang yaman ng lasa. Ano ang huling inilagay mong sarsa sa ulam na ito? Apple cider vinegar at lemon juice. Si Fubao ay sa tradisyonal na paraan ng sweet and sour. Matapang na nagdagdag ng maasim na lasa ng prutas, sweet and sour snow lotus. Ito ay isang presko at vegetarian na ulam, bagay na bagay sa fruity aroma. Biglang nabanggit ang apple cider vinegar at lemon juice. Ang gana ko biglang bumalik. Kapag nanalo si Fubao sa paligsahan, papaglutuin ko siya. Na magluto para sa iyo ng isang malaking hapag ng masasarap na pagkain. Pumunta ka sa bahay ko para magluto. Hindi ka nagsasalita kaya pumayag ka na. Apple cider vinegar at lemon juice pala, kaya pala ang bango sa bibig. Naku, ang sweet and sour snow lotus ni Guo God of Cookery ay parang. Ang hiwalay at natatanging snow lotus ng Chanshan. Pwedeng pagmasdan ngunit hindi mahawakan. Ang ulam na ito ay binigyan ng buhay ang lotus. Maasim at matamis, tamang-tama ang lasa. Hindi pa ako nakakatikim ng ganito kapreskong lasa. Ano ang ibig sabihin? Ang ulam ni Zhu Fubao Ay mas masarap pa kaysa kay Goyuchen? Si Goyuchen ay 5 bises na God of Cookery. Si Sufubao ay may ganitong malaking banta. Mas gusto ko pa rin. ang sweet and sour snow lotus ni Guuchen. Gusto ka o? Ang ulam ni Fubao. Matapang at bago. Ngayon ay ang laban ko at ni Sufubao. Bakit niyo kinukumpara si Sufubao? SA kanya? Parehong ulam kaya natural na ikumpara. Ang inobasyon ni Sufubao ay napakamatagumpay, AMM. Matagumpay niya itong pinaganda. Kaya ba nitong talunin ang aking Dragon Source Disease? Ang boto ko ay para kay Sufubao. Si Sufubao ay naglaban sa pressure ni Goyuchen. At sumali pa sa paligsahan, talagang mahirap na. At ang kalidad ng kanyang ulam ay walang kapintasan, nakakagulat. Kaya, ang boto mo Ji Cheng ay, Zu Emperor. para kay Fubao din, masaya ako. Malaking tagumpay para sa kanya. Nanalo si Fubao. 3 sa 5 hurado ang bumoto kay Sufubao, ang 2 pa. Ang boto ko ay para kay Sufubao, idinedeklara ko, hindi ako sang-ayon. Ano ba, 6 na taong gulang lang siya, bakit ako sasang-ayon? Nandiyan na naman, laging inaaway ang edad ni Fubao, bata pa siya. Hindi rin kasalanan ni Fubao. Hindi ako sang-ayon, hindi ko pa nailabas ang buong kakayahan ko, 3 taon kong pinag-aralan. Ang orihinal kong putahe, hindi ko pa nailabas. Sino ba ang pumigil sa'yo? May humadlang BA? Akala ko, matatalo kita sa round na ito. Gusto ko lang ilagay ang specialty ko sa finals. Para kay Guoyuchen. Nayak ang kalaban dahil kay Fubao. Sige na, sa susunod na taon na lang, huwag ka nang umiyak. Ikaf. Idinideklara ko, sa unang round ng Cooking God Competition, si Sufubao. Laban kay Xufeng, panalo si Zhu Fubao. Mommy, Halik. Ang galing mo, Fubao. Daddy, Halik. Boss Gu, ikaw. Ano ba? Alam ni Fubao, halik kayo lahat dito, ibig sabihin. Saan mo nakuha ang mga kalokohang ito?
Nanood ka ba ng mga idol drama ng palihim? Ang ibig sabihin ni Fubao, indirect kiss tayo. Itong batang ito, kalaban ko pa sa finals. Buti na lang 7% lang ng kakayahan ko ang nailabas ko. Tapos na ang unang laban ng Cooking God Competition. Abangan ninyo ang finals sa susunod na linggo. Gu Yuchen laban kay Su Fubao. Momay, mas malaki pa ang CR sa bahay ni Daddy kaysa sa atin. Mommy, may pride din ako. Huwag kang ganyan. Parang hindi pa nakakita ng maganda. Fubao, gusto mo bang tumira sa malaking bahay? Gusto. Gusto mo bang lumipat dito kasama si Mommy? Gusto. Huwag kang kabahan. Binibiro lang kita, Fubao. Nandito na si Fubao. Kanina lang kita nakita ni Lola SATV. Nakapasok ka sa finals ng competition mo. Lola, ang tagal na nating hindi nagkita. Lola, may ulcer ako nitong mga nakaraang araw. Nagpapahinga lang. Halika rito, Fubao. Yakapin kita. Hindi pwede, Lola. Masama pakiramdam mo. 50 pounds na ako. Nanay, magpagaling ka muna. Ingatan mo ang sarili mo. Nagpapahinga pala kayo. Kaya pala wala kayo ng grand opening at sa competition. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo ngayon? Isang linggo na akong kumakain ng lugaw. Zavang-zava na ako. Boss ko, ma'am, papaghanda ko na ang chef. Hindi na kailangang tawagin ako. Gutom na ang Daddy. Mabilis lang magluto ng pansit. Para sa tiyan ni Lola. Fubao, kailan mo ba ititigil ang pagtawag sa kanya ng daddy? Masama yan kung magpapatuloy. Hindi yan ugali. Siya talaga ang daday ni Fubao. Hindi nga alam ng mommy mo kung sino ang daddy mo. Paano mo malalaman? Fubao, kung gusto mo talaga ng isang daddy. Pagkatapos ng competition mo, magjojowa na ako. Hahanap tayo ng daddy para sa iyo. Ano sa tingin mo? Nandito na nga yung available eh. Momay, ang ibig sabihin ni Daday, gusto niyang maging jowa mo. May maitutulong ba ako? Madali lang magluto ng pansit. Samahan mo muna si Lola Gu. Pinaalis mo na agad ako. Daddy, pui ba, maging boyfriend mo sa mommy? Fubao, laging ikaw ang ipinagmamalaki ko. Pero ngayon, nahihiya ako sa iyo. Esan, nagbibiro lang yan. O CJ, maghiwa ka muna ng isang hinog na kamatis. Si Jay. Daddy, meron ang kabang magiwa? Okay na ba to? Ang galing ni Daddy. Mula nang umalis ang ama ni Huwayan, ngayon lang ulit. Naging masaya at maingay ang bahay na ito. Unang beses mo bang tumulong sa kusina, Yigu? Kumusta ang lasa? Malalaki lang ang hiwa ng kamatis, pero masarap naman. Unang bises ninyong dalawa na pumunta sa bahay namin. Ito ay munting alaala mula kay Lola. Salamat ka, Lola. Wag po, hindi naman po to okasyon. Hindi po namin matatanggap ang pauna ito. Tanggapin mo na. Ganyan ang tradisyon. Anong tradisyon? Unang bises na pumunta sa bahay ang babae. Ako ang nanay ni Huwayan. Siyempre, kailangan kong magbigay. Itinuturing kong tunay na apo si Fubao at tunay na manugang ikaw. Nanay, kanina, na-overwhelm mo si Suran. Hoy, Boss Gu, si Fubao at ang iyong. Lumabas na ang resulta ng ENA test. sabihin mo. Si Fubao ay tunay mong anak. Ipapadala ko na ngayon ang report ng pagsusuri. Si Jay. Maliit pala ang tingin ko sa'yo at sa batang ito. Huwag kang magsalita ng masama. Huwag mo kalimutan. Ikaw ay tinulak ng tatay ko sa gitna ng yelo. Kung pag-uusapan ang bastardo, ikaw ang numero 1. Basta kayo ay umatras sa paligsahan ng football. Maaari kong ibigay sa inyo ang white crane knife. Mommy, siya ay narito para hikayatin tayong umatras. Isang white crane knife ay hindi sapat para paatrasin ako. Huwag mong kalimutan. Ang utang mo sa pamilya Su ay hindi lang isang white crane knife. Ayaw mong sumunod ng maayos.
Sabihin mo na, ano ba talaga ang kailangan para umatras kayo? Hindi kami atras. Sa finals, ipapahayag ko kung paano mo pinatay ang tatay ko. At ninakaw ang ari-arian ng pamilya Su, ipapalabas ko ito sa lahat. Para masira ang pangalan mo at mabigyang hustisya ang kaluluwa ng tatay ko. Walang utang na loob. Mga tauhan. Basagin ang kamay ng demonyong ito. Tingnan natin kung paano siya sasali. Tumakbo na. Ano ang gagawin mo? Mommy, palabasin mo ikaw, ilaligtas kayo sa mommy. Akala mo ba wala ng batas? Kung gagalawin mo si Fubao, ipaglalaban ko ang buhay ko. Ang buhay mong ito, kung hindi dahil kay Guhuwayan na nagtatanggol, matagal na sana kitang pinatay. Buksan mo ang pinto. Panaginip mo yan. Ngayon ay ipapakita ko sa'yo ang kapalit ng paglaban sa akin. Ano to? Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan, huwag mo akong hawakan, huwag mo akong hawakan, bitawan mo ako, magagawa mo ba? Ano ang gagawin mo, Fubao? Pakawalan mo siya. Mommy, okay ka lang? Nadakat AKO Fubao. Mukhang gusto mong mamatay, ha? Hindi, Boss Gu, ako ay. Pinapayuhan ko lang silang umatras para hindi mapahiya. Sila ay akin. Kapag ginulo mo sila, ako ang ginulo mo. Boss Gu, ang taong ito, matagal nang nakipagtalik sa lalaki at nagkaanak ng bastardo. Ni hindi niya alam kung sino ang ama ng batang ito. Bakit mo pa sila pinoprotektahan? At ngayon ay sasabihin ko sa'yo, ako ang ama ni Fubao. Ito ang test. Sino ang sinasabi mong anak sa labas? Si Guhuwayan ang lalaki noong 7 taon ang nakalipas. Siya ang ama ni Fubao. Hindi, imposible. Nagsisinungaling siya sa'yo. Ang DNA test na yan. Ni hindi na niya alam ang tungkol sa yan test. Paano niya pepekin? Kahit na sabihin natin hindi siya tunay na anak ko, mahal ko pa rin silang mag-ina. Bakit ang Swerte Montag? May proteksyon ka ni Guhuwayan. Swerte. Dahil sa traitor mong ito, namatay ang tatay ko. Nawala ang aming Su family. Swerte ba ito? Kung sumama ka lang sa akin noon, hindi mamamatay ang tatay mo. Traitor ka. Hanggang ngayon, ipinapalabas mo pa rin na ako ang may kasalanan. Isinisi mo lahat sa akin. Sige, sabihin mong ako ang pumatay sa tatay mo. Ebidensya? Kung wala kang ebidensya, paninirang puri lang iyan. Ikaw, Akala mo ba, dahil dinala mo siya sa finals, makakaganti na kayo? Pa sa Su family? Maniniwala lang ang lahat sa champion. Ang mga sinasabi mo ay para lang sa talunan na puno ng pagsisinungaling at inggi. Kapag may sinabi ka pa, maniniwala ka ba? Pipilitin kitang tumahimik magpakailanman. Umalis na tayo. Tatay, ikaw talaga ang tatay ko, di ba? Tunay tayong mag-ama sa dugo. Mommy, sabi ko sa'yo, sa talaga ang daddy ko. Naniniwala ka na ba ngayon? 7 taon na ang nakalipas. Jinhuang Hotel. At itong jade pendant. Mommy, ang straightforward mo. Nakita na tayo ni Daddy. Dapat mo siyang yakapin at halikan bilang reward. Ran. Sa mga nakaraang taon, pasensya na. Wala ako sa tabi mo. Pwede na ba akong manood ngayon? Fubao ako at. At ang daddy mo ay may sasabihin pa. Umuwi ka muna at maglaro. Kaya pala lagi mo kaming tinutulungan ni Fubao. Kaya pala, nakilala mo na kami noon pa. Noon, hindi ako makapagsalita. Ngayon na may inay test na. Hindi ka na makakatakas. O gusto mo bang gawin ulit ang nangyari noong 7 taon? Umalis na lang ng basta-basta pagkatapos mag-iwan ng jade pendant. Hindi na. Yu Chen, Food God Champion. Yu Chen. Food God Champion. Yushen. Hindi mo pa kayang pantayan kahit ang kuko ni Chef Guo. Umuwi ka na lang at tumingin ka sa salamin. Mananalo ka kay Chef Guo, panaginip lang yan. Mamay, bakit may fans ang mga masasamang tao pero si Fubao wala?
Walang katulad ang galing ni Fu Bao sa pagluluto, suportado ng fans. Fu, ang sarap, wala nang hahanapin pa. Si Lin Weiwei, ang best actress. Mommy, may fans na rin KO. Fu Bao, dapat manalo kan gayon. Suportahan ka ni MS Lin. I-share niya ang video ng finals. Sa lahat ng social media platforms. Kung walang aberya, like, may 10 milyong tao ang manonood. 10 milyon? Ang daming gustong makilala si Fu Bao. Gustong makilala si Fu Bao. Ako ang tatay ni Fu Bao, salamat sa suporta ninyo. Ito ang totoong tatay ko, tunay na tunay. Bosku, mukhang walang interesado. Ikaf ang tatay ni Fubao. DIBA? Yuchen, Food God Champion. Yuchen. Food God Champion. Ako ay mula sa Shivalu. Die Hard-Fan ni Yuchen. Chef Go, anong nangyari sa kaliwang kamay mo? Wala, hindi makakaapekto sa paligsahan. Sigurado. Ginawa ito ni Su Fubao at ng mga kasama niya. Siguradong dahil may guhuway ang sumusuporta sa kanila. Wala na silang takot. Napakababa. Binigyan lang siya ng leksyon sa kamay niya. Siya ang unang nanakit sa akin at kay Mommy. Inaamin mo na kayo ang may gawa sa kamay ni Chef Guo? Ang paligsahan ngayon ay napakahalaga. Gumamit pa kayo ng masamang paan. Chinese cuisine, disqualified, Olisin. Ingat! Guard, itapon mo itong tao palabas. Chef Guo, susuportahan kita palagi. Sa paligsahan ngayon, dapat manalo ka. Boss Gu, hindi ubra ang kapangyarihan mo. Kung gusto ko talagang gamitin ang kapangyarihan laban sa'yo, baka hindi ka na umabot sa puntong ito. Pinagtiyagaan ka niya para manalo si Fu Bao. Nang marangal laban sa iyo. Manalo laban sa akin? Ako ang 5 sunod na Food God Champion. At ako ang tanging tunay na estudyante ni Sui. Kahit bali ang kaliwang kamay ko, kaya ko pa rin siyang talunin. Ang lakas pa ng loob niya. May karapatan siyang maging confident. Si Fu Bao ay tunay na estudyante ni Sui. Si Bao Hui, isang chef na hindi kayang talunin. Isang henyong bihira sa 500 taon. Si Guo Yuchen ay tunay na nagmana ng kakayahan ni Sui. Maliban kung buhay pa si Sui. Walang makakatalo sa kanya. Estudyante mismo ni Sui, kaya confident. Paano kung anak ni Sui? Tema. Imposible. Sige Suway. Ay namatay sa kanyang sakit 7 taon na ang nakalipas. Wala kaming narinig na anak siya. Ang lakas ng loob nyo. Gusto nyo lang magyabang. Huwag ninyong gamitin ang patay para sa sarili nyong kapakanan. Maniniwala kayo o hindi, Ayami? Possible kaya na totoo ito? Normal na bata. Ay hindi marunong magluto, lalo na makapasok. SA Finals in Cooking God Competition. Kung apo talaga siya ni Sui. Magiging malaking balita sa culinary world at walang limit ang kanyang kinabukasan. Pinutol mo ang kamay ko para hindi ako makasali, okay lang. Pero ngayon, ginagamit mo pa ang pangalan ng aking guro na si Sui. Ginagamit mo siya. Ikaw ang pumatay sa aking ama at nagnakaw ng aming ari-arian. Ikaw ang gumagamit sa pangalan ng aking ama. Grabe na si Guo Yuchen. Sinasabi niyang pumatay si Chef Guo. Si Sui ang guro ni Chef Go. Pinakarespeto niya yon. Lagi kong iginagalang ang aking guro. Ang sinasabi mo ay imposibleng mangyari. Pagsisinungaling at paninirang puri ay labag sa batas. Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Ako ang tunay na anak ni Sui. Bakit ko siya sisiraan? Sinasabi mo si Yuchen? Anak ni Gesuvay? Pakita mo ang birth certificate mo. Kung wala kang ebidensya, nagsisinungaling ka lang. Huwag mo akong sisihin kung ipapakulong kita para protektahan ang aking karapatan. Ang aking ama ay ang cooking god. Si Sui. Birth certificate? Anak talaga siya ni Sui? Kung totoong anak siya ni Sui, malamang totoo ang sinasabi niya. Isang birth certificate lang naman ang kailangan. Sa posisyon ni Guhuayan, madali lang gumawa ng peking dokumento. Ang ibig mong sabihin, peke ang selyo sa dokumentong ito. Huwag kang magilo, Yuchen. Malakas ang impluensya ni Guhuayan. Pikang birth certificate mo. Mukhang komersyal na pakana ito. Ong Mastermind. Si Guhuay an talaga. Naririnig mo ba? Walang naniniwala sa'yo. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Baka madamay PA. Boss Gu. Hindi ako takot madamay. Pero sa estado niya ngayon, mas paniniwalaan siya ng lahat.
Mommy, pag nanalo ako, ibabalik ko ang hostisya para sa'yo, okay? CJ, Magsisimula na ang laban, huwag tayong magmadali. Tara na. Mukhang mainit na ang paligid, mga kaibigan. Mukhang mas magiging exciting ang laban ngayon kaysa sa mga nakaraang taon. Ang ganda ng paghahanda. Pasalamatan natin ang dalawang kalahok na ito. Magbation KO. May mensahe ba kayo sa isa't isa? Bata ka, pero hindi kita bibigyan ng palugi. Excited ako sa laban natin. Sinaktan mo kami ni Mommy, masama ka. Ayokong makipagkamay sa masamang tao. Ganyan ka, sasabihin lang ng mga tao na walang utang na loob. Pwede nila akong murahin, gusto ko yon. yung galit na galit sila pero wala silang magawa. Ang galing Montag, Fubao. Sinabi mo ang nararamdaman ko sa mga haters. Fu, Si Jeff Go ang unang nag-abot ng kamay. Fu, ang sama ng ugali mo. Paano ka pinalaki ng magulang mo? Ang yabang mo, hindi ka mukhang apo ni Emarsu. Little Fu Bao, ikaf naman. May mensahe ka pa sa kalaban mo? Pui bang kay Mommy na lang? Hindi ito acceptance speech. Kung acceptance speech, veda na. Wala akong sasabihin. Pag nanalo na ako, saka ako magsasalita kay Mommy. Ang yabang Montag, akala Montag mananalo ka? Walang alam kaya walang takot. Ninakaw mo lang ang cooking skills mo kay Lolo. Magnanakaw ka, ang yabang mo pa. Espesyal ang araw na ito. Alam ni Yobea kung anong okasyon. Sa pagkakaalam ko, ika-negatibo 7 anibersaryo ng pagkamatay ni Sway. Tama, si Sway ang unang kampiyon. In food battle at lifetime George Din. Malaki ang kanyang impluensya. Tatay, 7 taon ang nakalipas, si Fubao ay nakatayo na rin sa pinakamahalagang entablado mo. Noong hindi ka mapakali sa pagkamatay mo, ngayon ay gagawin ng iyong anak na babae. Nabigyan ka ng kapayapaan. Bilang pagunita sa ika-7 anibersaryo ng pagkamatay ni Jisoo, at bilang pasasalamat kay Jisoo sa kanyang kontribusyon sa paligsahan at sa sining ng pagluluto ng datsiya, si Fubao ay may espesyal na patakaran sa paligsahan ngayon. Baka may kinalaman ito sa lolo ko? Tama, sa mga nakaraang paligsahan, walang limitasyon sa putahe, oras, o paraan ng pagluluto. Ngunit ngayon, ang dalawang kalahok ay dapat pumili mula sa mga putahe ni Jisoo. Pumili mula sa kanyang mga putahe. Ako ang tunay na apprentice niya, Su Fubao, baka. Hindi mo man lang nakita ang mukha ni Sway. Pinag-aralan ko rin ng mabuti ang mga putahe ng lolo ko. Ang mga natutunan ng iba ay mga pangunahing bagay lamang. May isang cookbook na tinatawag na Su Family Cookbook na napakalalim. Iyon ang tunay na esensya niya. Walang hiya. Ninakaw na naman ba niya ang cookbook? Ang pamilya Su ay mga royal chef mula noong unang panahon. Ang Su Family Cookbook ay ipinasa sa loob ng 300 taon at naglalaman ng maraming recipe ng mga nawalang putahe na hindi kailanman ibinahagi sa labas. Hindi ba't masasaktan si Fubao? Ang cookbook na iyon ay nasira ko na noong bata pa ako. Sa aking memorya, sinuruan ko si Fubao ng ilan pero hindi ko alam kung gaano marami ang natatandaan niya. Pero marunong ka rin magluto, bakit si Fubao ang sumali? At hindi ikaw? Nasawian ng pamilya na magkaroon ng isang tulad mo. Isang traidor sa guro at ninuno. Sa harap ng kamatayan, ayaw mo pa ring sumuko. Kung humingi ka lang ng tawad, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Kung ganong. Ang uweisan ay unti-unting magpapamanhid ng iyong panlasa. Gusto kong mawalan ka pa ng isang bagay. Bago ka mamatay. Huwag mong sabihin kay Fubao na hindi ko talaga nalalasahan ang pagkain. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko nalalasahan ang pagkain. Pero sa tuwing nagluluto si Fubao, sinasabi kong napakasarap. Dapat marami kang sinakripisyo para kay Fubao. Dapat isa kang napakagandang ina. Dahil si Fubao ang pinakamabait na bata sa buong mundo. Inihahayag ko ang paligsahan na opisyal na magsisimula. Kayong dalawa, magsimula na. Ano-ano ang mga karne na ito? Manok, pato, gansa, kalapati at pugo. Baka gagawa siya ng Ito na naman ang white crane knife. Ang number 1 na kutsilyo sa datsiya. Mas magaling na siya sa paghiwa ngayon kaysa dati. Mukhang maganda ang kondisyon niya. Gayon. Tingnan mo ang disenyo sa kutsilyo. Paang flowing cloud knife. flowing cloud knife. Hindi ba't matagal nang nasa ibang bansa ito? Saan nakuha ni Fubao ito? Noong araw, hindi pa huli ang flowing cloud knife sa white crank knife.
Binili ito ng tatay ko sa halagang 80 milyon mula sa ibang bansa. 80 milyon? Nakita ko lang na binibenta sa auction sa abroad kaya binili ko. Kahit ang white crane knife, hindi ka noon kamahal. Wala naman akong maitutulong kaya. May pera naman ako kaya binili ko. Bilihan pa ka na. Diamond necklace. Ang legendary na Skyward Slash. Judges, Skyward Slash. Kailangan NG. 10 taong karanasan para magawa ito. Sa edad niya, kaya niyang gamitin ito. Tulad ni Sui. Judges, isang henyo siya. Go Fu Bao. Kaya Montag, yan. Aking tunay na apo. Kaya niyang gumamit ng Skyward Slash. Kahit gaano kakagaling. Ako lang ang magiging God of Cooking. Ang galing niya magprito. Parang master na. Ang paghiwa ay bonus lang. Ang pinakamahalaga ay ang teknik sa pagprito at tamang timpla ng mga pampalasa. Ang tunay na master, hindi nagpapakita ng lahat ng kakayahan. Hindi pa ako nakakita ng taong kasing yabang mo. Ang mga ginagawa mo. May teknik at halaga yan. Tingnan mo ng mabuti kung paano nagprito si Fubao. Ako lang ang karapat-dapat maging God of Cooking. Bagua frying. Judges, bagua frying. Judges, ang teknik na ito. Umikot pa ang bagua diagram. Ang mga sangkap ay nagtatalon sa kawali. Ang bawat pagprito at paghalo, judges, ay sakto lang. Ito ang Bagua frying. Witnesses, ang bagua frying ay isa sa mga specialty ni Emarsu. Kahit si Goyu Chen, hindi ito natutunan. Ang bagwa frying, mas pantay ang init. Hindi rin nasisira ang istruktura ng mga sangkap. Goyu Chen, hindi mo kayang gawin ito, di ba? Noong tinuruan ako ng matandang yun, kahit anong pilit ko, hindi ko matutunan. Paano nagawa ni Zhu Fubao? Ang lolo ni Fubao ay si Sui. Ngayon, dapat na kayong maniwala. Imposible. Sinabi ni Chef Go na nagkakalat lang kayo. Emarsu, nagsisinungaling ba si Chef Go? Tama ka, nagsisinungaling siya talaga. Bakit ka ganyan mapumilit? Ano ba talaga ang motibo mo? Kahit magaling ka as Aster, fry at aerial slicing, hindi mo pa rin matatalo si Goyu Chen. Hindi ako dapat magpadala sa kanila. Huwag magpapaloko sa peking technique ni Su Fubao. Ako ang pinakamamahal at pinakamagaling na estudyante ng aming maestro. Ako ang 5-time defending champion na Food God. At marami pa akong fans. Nagulat ang lahat ng pareho ang niluto ng dalawang kompetisyon. Ano, Tong Puta? Hindi ka tunikita dati. Ang ganda ng presentation. Alam ka tu. Nakakain ako nito. Ito ang heirloom dish na Old Su. Ran, ano ang 100 birds paying homage to the Phoenix? Ginagamit dito ang karne ng siyam na uri ng ibon, manok, pato, gansa, kalapati, pugo at iba pa. Pinapakuluan at tinitimplahan. Tapos pinagsasama-sama para maging hugis phoenix. Si Suwei ang original na gumawa nito. At hindi ito naisya sa publiko. Saan natutunan ni Su Fubao? Grabe! Ngayon lang ako maniniwala. Naapo pala siya ni Zubay. Wala nang ibang paliwanag eh. Akuso ko si Su Fubao na kinopya ang putahe ko. Ikaw ang nagnakaw ng family recipe namin. Ikaw ang plagiarist. Ikaw talaga ang may kagagawan nito. Kaya pala nagawa mo ang lost recipe na to. Dapat diskwalipikahin si Su Fubao sa competition. 5 taong gulang pa lang ako, marunong na ako magluto nito. Hindi ako nangopya. Saan ang ebidensya mo? Patunayan mong hindi ka nangopya. Maliit si Fubao, hindi niya makita. Tama, sa height ni Fubao, imposibleng makita niya. Ang teknika hindi kalaban. Ang kapal ng mukha mong sabihing nangopya si Fubao. Walang haya. Grabe man gaslicht. Pwede naman niyang gayahin kahit hindi nakikita. Kahit hindi Montag makita. Ang detalye, pwede mo pa ring mahulaan. Ang general process. Grabe ka naman mag-isip. Lahat ng sinasabi mo ay hakakalang ng mga judges. Kanina pa ako nagmamasid, si Su Fubao ay hindi man lang. Umingayon sa'yo. Aminado akong maliit ako. Kay Kiramaw naman AKO by Nubile? Naniniwala ako na dahil sa genes ko, paglaki ni Fubao. Abot siya ng 6 feet. Pinapangakong aabot ng 6 feet ang babae. Ano ba yung pinagsasabi mo? Urado, kung si Su Fubao, ang kanyang kinabang 100 words paying homage to the Phoenix. Ay puro itsua lang, siguradong hindi masarap kaysa sa iyo. Tama si Lolo Keng, lasa ang titingnan. Para husgahan kung ito ay pangungopya. Makatarungan ito para sa iyo, hurado. Wala ka ng reklamo? Wala akong reklamo, pero, kung mas masarap ang lasa niya, kaysa sa akin, patunay na nangopya siya.
Pangungopia sa mismong paligsahan, malubha ang kaso. Hinihiling kong pausahan. Si Su Fubao, ipagbawal siya sa habang buhay. Huwag kang magmalabis kahit mas masarap ang luto ni Fubao. Hindi naman patunay na nangopya siya. Huwag mo na siyang patulan. Okay lang, payag si Fubao sa kanya. Kung hindi masarap ang lasa, ipagbabawal si Fubao sa habang buhay. Ang laki ng pusta, hindi ba masyadong padalos-dalos si Fubao? Ano ba ang alam Montag? Tiwala ito sa kakayahan ni Fubao. Normal lang na may ganitong tiwala. Kayo dalawa, dapat isipin ang kapakanan ni Fubao sa hinahara. Kung pumayag ka na, ihain na ang mga putahe. Patikman ng mga hurado, 2 hurado. Nabayaran ko na, hindi ako naniniwalang mananalo ka pa. Salamat sa 2 hurado, ano ang ginagawa mo? Siyempre para kumita kayo. Lahat ng perang ito ay para sa inyo, basta masiguro na ako ang mananalo. Sa laban na ito, Hindi, ito ay panunuhol sa mga hurado. paano mo nasabing panunuhol? Matagal na kayong gumastos. Ng milyon pa manalo ako, ito ay pasasalamat lang. Sa tiwala ng 2 guro sa akin. Titikman ka muna ang kay Su Fubao. Titikman ka rin. Ang lasa, mula sa unang subo, nagpakawala ng sobrang sarap. Ang ilong ko ay biglang bumuka ng 100 bises, sa bawat paghinga. Para akong lumilipad, lipad, 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 napakaraming ibon, kumakanta sa tenga ko. Akong nasa paraiso ng mga ibon. Gusto kong sumigaw ng, ang sarap! Kumusta ang lasa? Pwede bang magbigay ng komento ang hurado? Masasabi kong responsableng, ang putahe mong ito ay hindi maayos, puro itsura lang, hindi kayang lunukin. Kahit 1% ng orihinal, hindi maabot. Native Hana mo ang purihikeo. Ang pangit ng lasa, ano naman kung naitapon? Ziga na. Sasabihin ko sa iyong pasensya na, hindi niya sinasadya. Ang isa pang hurado, natikman na rin ba? Pareho ang komento namin ni Jizao. Ang putehe ni Su Fubao ay 100% ayos. Pero sa totoo lang, gulo-gulo lang ito. Paano nangyari ito? Hindi pwedeng coincidence lang to. Hintayin mo ako. Hindi nasisiyahan ang 2 hurado. May sasabihin ka pa ba? Imposible, sinadya niyang itapon ang ulam mo. Aminado ako, ako ang nagtapon ng ulam mo. Pero, hindi nito mababago ang opinyon ko. Palpak ang ulam mo. Kaysa magreklamo ka, mas mabuti pang mag-isip ka ng paraan. Paano ayusin? Malapit na ang kompetisyon. 5 minuto na lang ang sama ng ugali ng huradong ito. Sa hinaharap, siguradong ipagbawal ko siya. Fubao, baka gusto mo. Gumawa ng bagong ulam? Paano yon? Anong ulam ang magagawa sa 5 minuto? Ganito na lang. Kung susuko ka ng kusa, hindi ko na itutuloy ang kaso mong panggagaya. Gusto mong sumuko si Fubao? Panaginip MO. May 5 minuto pa. Fubao, gawin mo ang gusto mo. Nandito ang nanay at tatay mo. Siguradong sasaluhin ka namin. Momay, may naisip na ako, gagawin ko ang pinakamasarap na ulam sa mundo. 5 minuto, gagawa ka pa ng pinakamasarap na ulam sa mundo? Mukhang nawawalan ka na ng ulo sa kakamadali. Sobra ang saka. Mapait ang pangit ng lasa. Mommy, tikman mo. Isang dakot ng manipis na pansit, isang mangkok ng sabaw, at mantika ng baboy, tubig. Ang unang ulam na natutunan ng pamilya Su ay ang Yangshan noodles na ito. Momay, hindi mo ba napapansin na pangit ang lasa? Paano naman? Lahat ng ginagawa mo ay ang pinakamasarap. Sa buong mundo. Yangchun noodles pala ang ginawa niya, at 6 pa ang kinain. 5 hurado, bakit 6 ang kinain? Noodles. Momay, noong bata ka, kinain mo ang noodles ni Lolo. Ngayong wala na si Lolo, araw-araw kitang lulutuan. Tama ba ang nakikita ko? Pumuti ang buhok niya. Magic illusion. Sa sandaling ito, ramdam ko ang pagmamahal ng anak sa ina. Ito ay dakila, simple at dalisay. Guyo Chen, noong buhay pa ang tatay ko. Sa gitna ng nag-yellow snow, ikaw ang kanyang dinala sa bahay. Naalala mo ka ba? Ano ang kinain niya sa iyo? Ang sarap ng noodles na ito. Sumama ka na sa akin,
Hindi na kita pababayaang magutom. Mga hurado. Hihilingin KO. Une kong tikman ang 100 birds paying homage to the phoenix KO. Maganda, talagang 100 birds paying homage to the phoenix, ulam ng Diyos. Ang sarap sa bibig, pagsasama ng siyam na karne, napakagaling na kasanayan. Walang katulad ang lasa. Sa akin ang ulam na ito. Ito ay halos buong marka, kung ang iyong ibon ay nakaharap sa phoenix. Bake may pak isa PA. Pero na yon, ang pag-asa mo'y nasa isang mangkok ng pansit na ito. Meron. Takinit. Bakit umiyak pa siya? Kay Montag PA alam? Masarap nang nakakayak. Mga hurado, wala ba kayong sasabihin? Ano bang sasabihin namin? Ito ang lasa ng aming alaala. Ang lasa ng malayong pagkabata, ang lasa ng tahanan. Ngayon KO lang nalaman. Dito pala talaga nararamdaman ang emosyon. Ramdam ko ang kaligayahan. Ang bango and giskelyan. Ang bango ng toyo, ang taba ng mantika. Malambot at madulas ang pansit. Habang bumababa sa tiyan, kasama ang sarsa. Ang pakiramdam ay napakaginhawa. Gusto mo rin bang tikman? Pinupuri kita, pero di ibig sabihin nanalo ka. Oto KO kay Sufubao. Naniniwala akong ang gumawa ng pansit na ito. Kaya gawin on 100 birds paying homage to the phoenix. Nanay ni Fubao. Pagkatapos kumain nito, ang puting buhok mo'y naging itim na muli. Hindi na ito kakayahan ng ordinaryong tao. Ang mga banal na karakter ng Diyos ng pagkain ay ganap na ipinapakita. Guo yuchen. Magaling kan ga. Pero si Fubao ay henyo. Kung di ka naniniwala, subukan mo mismo. Master. Pa sa akin, pangkaaniwan lang. Nalaman na ng mga tauhan ko, Guyo Chen. Nilusot mo silang dalawa at sangkot ka rin sa malaking sugal. Paparating na ang mga otoridad. Ano? Paano nangyari yon? Guyo Chen, may sasabihin ka pa ba? Noong taglamig na iyon, 6 na taong gulang ka pa lang. Uminom ka ng mainit na sabaw. 3 mangkok pa. Hinugasan ka ng iyong ama. Ginupitan ng buhok at lumuhod ka para magmano bilang patanggap sa kanya bilang guro. Nakalimutan mo na ba ang mga iyon? May masamang balita, Boss Go. Binili ng Go Group ang Shiwei Lao. Ang ibang shareholders. Pumayag na lahat. Pati Sherway Lu. Kukunin niyo rin? Dapat mamatay yon. Gusto lang naman niya ng isang masunuring aso para magtrabaho para sa kanya. Paano mo nasabi yon tungkol sa tatay ko? Kung siya ay mayroon ako sa kanyang puso, bakit mayroon siyang puting krenkosilyo at Shiwei Lu ay ipinasa sa iyo at hindi sa akin? Hanggang ngayon, ayaw mo pang magising sa katotohanan. Nilusot mo ang 2 hurado, natalo ka pa rin. Di mo pa ba maintindihan? Lahat ng pagod ko sa mga nakaraang taon. Hindi pa rin pala kayang pantayan ang minanang dugo. Bakit? Tumigil ka. May nagreklamo, sumama ka sa amin. Master. Matagal ko nang gustong maging tunay mong anak. Kayong dalawa, sumama sa amin. Si Go, ang food god, nag-collapse na. Akala kausif ako kasi hindi ako fan and gishubits. Safe na sana. Eh bakit naman sa pagluluto pa nag-collapse? Kaya si Sufubao pala ang tunay na apo ni Suwei. Mai tak apak mana Zizuvai. Isa sa mga pinakatouch na balita ng taon. Ang pila sa Fubao Restaurant hanggang next month na. Grabe. Sobrang grabe. Fubao, Champion. Champion. Ipinapahayag ko, ang champion ng Food God Competition ngayong taon. Sufubao. Ngayon, ating pakisaluhin ang ating champion. Sufubao, umakyat ka para tanggapin ang award mo. Gusto kong pasalamatan sina Mama at Papa. Kung wala sila. Wala AKO. Mama, Papa, pui BAKO ang umakyat? Su empre pwede. Bilis. Na-acquire ko na ang Shiwei Lu.
Ibibigay ko sa iyo bilang dowry. Bumalik na ang Shai Weilu bilang champion ng Su family. Bumalik na rin ako. Ran, pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. CJ,